Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So ang pag-uusapan natin ngayong araw na to is kung anong nangyari sa World Slasher Cup. Kasi talagang kailangan natin mag-update kasi I really want to become a part of this biggest cockfighting Olympic in the Philippines. So itong tinatawag nila biggest cockfighting Olympic in the Philippines dahil dito sa World Slasher Cup, if I am not mistaken, 2 dekada na ang nakakalipas na taon-taon talagang dumadayo ang iba't ibang mga breeder sa buong Pilipinas at sa iba-iba pang panig ng mundo. Amerika, Mexicano, Guam, tapos may mga Indonesian na nagpa-participate at iba pang mga lahi. So nakakatuwa talaga dahil nagkakaisa ang puso nating lahat sa sports na ito. Kaya talagang kailangan nating abangan, kailangan nating paghandaan, kailangan nating puntahan. So ako bilang nagbibigay ng impormasyon para sa mga kapwa nating magmamanok, kailangan ko rin puntahan para ma-upgrade ang knowledge ko at nang ma-share sa inyo. So nakakatuwa ito, share ko lang sa inyo ng konti ang naging observation natin. Kasi naglaro ako ng konti kasi nga employing the fundamentals na inaabangan ko noong pa man. Ito yung ini-employ ko pag naglalaro ako mula nung nauso pa yung WPC times, yung fundamentals na hinahanap ko, in-employ ko uli siya doon sa World Slasher Cup na Grand Finals. And so far nag-work na naman siya So naka 12 wins, 1 loss ako sa pili 12 wins, 1 loss ako sa pili. So, nakatangay naman ng konti, So, palima-5,000 lang naman ang umpisa ko. Naging 200, umuwi na ako. Kasi, kumbaga, masaya na ako sa ganun. Hindi ko na kayang ipatalo ang ganun pang pera. So, anyway, pambili ko na yun ng mga trio, pandagdag ko na sa mga imported na trios para ma-share natin sa mga kapwa natin magmamanok na naman. So, anyway, based doon sa analysis natin, So, dalawang factor ang nag-dominate, Dalawang factor ang nag-dominate. So, kahit sino pa man breeder, talagang dalawang factor ang na-observe natin na kailangan tandaan, So, unang-una, magulang ang manok. So, pag sinabing magulang, talagang mga 4, 5, 6 years old. So, nandun yung talagang isahang paluan lang tapos ka talaga. Nandun yung talino na talagang pinifake nila yung medyo bata, pag umagat, lilisngian lang ng konti or iilagan lang ng konti, papaluin sa baba, or nandoon naman yung nagsabayan, pareho sila ng patamaan, mas malalim ang patama ng medyo magulang dahil talagang solid na ang paa niya. At the same time, yung katawan niya, medyo makunat na ang balat sa kalaman, saka yung buto. So pag tinamaan ng taray, kung hindi rin lang kalabutan, medyo matagal-tagal niyang iindahin. As compare sa laman ng medyo bata-bata sa kanya, talagang iindahin niya yun. Pero kung sa kilikili rin lang tinamaan, natagos ang puso, wala ka rin magagawa. Sisirok talaga yung manok na yan. So anyway, may mga natayaan tayo na pagpaluan, pilay kaagad ang kanan, dapa, kahit na magulang. Pero nung nag-infighting na sila, nagkaroon na ng skirmish sa baba, natalo pa rin yung medyo bata-bata. Kaya doon ang sinasabi natin na magulang ang number 1. Number 2, height. Lamang talaga ang medium high saka high station na magulang. Isipin mo kung 5 years old ka na, tapos maganda pa ang sukat mo, matangkad ka pa. Pagbanggaan nyo ng kapwa mo 5 years old, nakatukod ka na, kahit magkapareho kayo ng pursa, makakatukod ka ng ganyan, so lalamang ka talaga kasi mas mahaba ang reach mo. Doon talaga lamang na lamang, doon nag-dictate sa medyo matangkad ang kalaban. So sa fundamental, sa pagpili ko ng tataya nung time na yon, nakita ko na kahit sinong breeder, pag ang kalaban niya matangkad magulang, tinatalo siya. Kahit sikat pa yan, tinatalo talaga siya. So, hindi naman ako nagpe-permanente sa llamado, so masahod din ako. Dahil nakikita ko nga na yung matangkad sa magulang nandun sa kabila. So, yung sikat, matangkad lang na medyo maganda pero medyo bata, talagang tinatalo siya. Pag nag-infighting na, kahit pareho ng sugat, lamang talaga ang magulang. So, yun ang naging observation ko and yun ang naging deciding factor at yun ang naging conclusion ko kung bakit nasasabi ko tong mga to. Kasi kumbaga, I saw it within my eyes, with my 2 eyes, na talagang yun ang posibleng manalo and yun nga ang nangyayari. So, kinontra
kahit na mga big time kinontra ko ng pili dahil ang manok nila medyo bata, medyo mababa ng konti. True enough. Actually, yung talo ko na isa, baliktad ang pili ko, ano? So, dapat ang fundamentals ng matangkad magulang nasa kabila, tinayaan ko ang kabila. Dahil itong hindi ko tinayaan, kaya ko naman siya kinontra kasi pag pinapatukaan, tumatalikod sa panuka kasi posibleng mailap, hindi gaanong sanay sa ilaw or nanibago, kaya iba ang reaction niya. So, sabi ko, mauunahan to. So, pagbanggaan, naunahan nga, kaya nakadepensa siya nung naunahan siya pagbangga. Dahil nga medyo maiksi ang paan ng kalaban, pag nagpaluan sa baba, tinalo niya ang kalaban. Kaya sabi ko, medyo nagsisi ako doon dahil nga malaking pera na sana yun kasi niro-roll ko. So, sayang. So, anyway, yun ang nagdictate ng pili natin. Ano. So, overall, in general, noon pa man, nung nagpupunta na ako sa World Slasher way back 2014, 2015, yun na talaga napapansin ko. Ano? Kahit sa ang big event, yun na napapansin ko. Sa magulang na matangkad, hindi ka magkakamali. So, that's the reason why hindi rin ako tumuloy na sumali sa World Slasher. Kasi yung mga manok ko napipilian, either matangkad na bata o kaya naman magulang na mababa. So, talagang nagkaroon ako ng solid na conclusion na magpapalugon na lang ako ng sarili kong manok. Hintayin ko na lang na mag 4 years old basta matatangkad talaga sila. Kasi whatever happens, lumalamang talagang matangkad na matanda sa banggaan, sa benggahan. So, yun ang naging resulta ng pag-aaral natin, pagpunta natin sa World Slasher Cup. And by the way, sa Grand Finals, sa pre-finals ako pumupunta. Ano? Kasi sa elimination kasi, todohan ng alas yan. Pag sinabing todohan ng alas, lahat ng mga kasali dyan, tinutodo nila ang pinakamagagaling nila sa elimination. Kasi wala namang kwenta kung magpapasok ka ng super sa final, sa elimination pa lang laglag ka na. Kaya itodo mo na ang best para sa elimination. Ngayon, yung mga nakalusot ng elimination, papasok ng pre-finals yan. So medyo, kung ang mga alas nila, ilan lang, medyo lamang na yung mas maraming selection na ipapasok. Lamang na yung mas maraming matangkad na magulang na manok na ipapasok sa semis. Mas lalo sa finals. Ano? Pagdating ng grand finals, lamang na yung marami talagang pagpipilian. Kaya kung mapapansin nyo, consistently, either runner-up or either laging champion, yung mga big names na kilala natin kadalasan kasi sila ang maraming manok na pinapalugo na inihahanda talaga specifically para sa World Slasher Cup lang. So yung mga ilan na mga hindi gaanong madalas sumali, pwedeng nakakahagip din kasi nga talagang nasa kanila ang sorte that time, pero predictability and consistency, yung talagang mga consistent na mga nag-i-entry ang talagang consistent na napupunta sa itaas o sa runner-up o umi-score sa scoreboard. So yun ang napansin ko. Ngayon, pagdating naman sa grand finals, so kagaya ko, halimbawa sasali ako, first time ko sumali, pagsali ko, lahat ng alas ko nakatodo nung elims, semis, pag grand finals, kung ano lang ang matira sa akin, yun ang ilalaban ko. So kung yun na lang natira sa akin na ilalaban ko, mababangga muna dyan ang mga dragon. Sabi mga dragon, yung mga matatangkad, mga 6 years old na matatangkad pa talaga, na pinagulang nila, inihanda nila para sa grand finals talaga. Lalo kung mga nag-i-entry ng ilang entry, 4, 5 entry. So siguradong may pandulo yan ng mga super na talagang pilim-pili talaga nila na matatangkad, na magugulang na mga multiple winner. So yun lang naman ang nag-dictate ng analysis natin kung bakit ano. And yun ang nag-dictate ng analysis natin kung ano ang gagawin natin na preparation para sa ganyang mga labanan in case na masubukan nating lumaban. Ano, kasi ako gusto ko naman talagang subukan kasi hindi lang naman para umiscore, kundi gusto kong matutunan kung paano ang pag-prepare mula sa sabunga, sa house ko, mula sa farm ko, paano ang selection ko ng manok, na kaya mag-compete sa labanan doon, kung paano ang pag-travel, kung paano ang pag-manage ng moisture sa house, kung ano mga tari ang ginagamit kasi may mga napanood tayo ng mga nabalian ng tari ng elimination or semifinals. Ano? So talagang kailangan nating aralin yan and very important na makasali tayo para first hand ma-witness natin ang experience na ganun. Kasi iba pa rin talagang experience. Ikaw ang naglalaban, ikaw ang nagbibitaw ng manok mo. So ako, sa ang Logi Sisiw Academy team, we will be competing there, pero magpe-prepare tayo para matest talaga natin, bukod sa matest natin kung kaya na ng manok natin, matest talaga natin na tama ang obserbasyon natin.
during pa ng mga ilang taon na nakalilipas hanggang ngayon, hindi naman talaga nagbabago. Ano? Kasi nga, during those days, may mga pinapasok na medyo mababa na mga 5 years old looking, 6 years old looking, medyo sayad na ng konti ang paa, ang pakpak, sorry, yung balahibo malagong malago, pero ang paa may iksi na. Ang kalaban nila minsan bulstag lang. Tinutukuran lang sila, dalawang tukod sa kilikili, patay na ang magulang. So, pagdating sa Hack Derby, ang final conclusion natin is height matters. Height matters. So, yun. And by the way, ini-invite ko ang lahat ng mga kasama natin sa darating na International Game Fall Festival. May booth doon ang Bicol Golden Crown Farm. So, abangan nyo sila sa mga gusto mag-acquire na hindi makapunta sa farm nila. This is your chance na makapunta sa kanila and authentic and original talaga na mga imported breeding materials ang nasa kanila. And baka makapasyal din ako doon. I will see you there, guys. So tayo, wala muna tayong dalang mga manok. Hindi muna tayo kasama sa IGF dahil naubusan tayo ng manok. Naubos nung nakaraang World Game Fall Expo. But next year, I promise you, paghahandaan natin yan. So thank you very much, guys. Master Marcos ulit ito ng Lord GCCU Academy.